Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may lumitaw na isang master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at ito ay ang Chi Blade Master at nais na maghayganti sa ginawa ng ating bida na si Qian Yuhun sa kanilang kasama na si Beck. Makalipas ang 2 araw, sa northwestern region ng Sichuan, sa Unorthodox Alliance Base, sa loob ng kwarto ng Alliance Leader, ay ibinabalita ng isa nilang tagasunod na ang alyansa sa pagitan ng Heavenly Demonic Cult at ng Murem Alliance ay sinira na at ito ay mas maaga sa kanilang inaasahan, at hindi man lamang ito umabot ng 1 taon magmula nang naitatag nila ito. Dagdag pa nito na sa tingin niya ay kailangan nila na magmasid sa kung ano ang mga susunod na mga mangyayari sa kabila ng hindi nila pakikipag-ugnayan sa iba sa loob ng Jiangho dahil sa kanilang panloob na suliranin sa kanilang sect. Sabi naman dito ng kanilang Unorthodox Alliance Leader, na si Proud West King, na si Hang Yon, na mukhang nagiging maganda ang mga nangyayari, at maari silang magkaroon ng isang malaking kalamangan sa pamamagitan lamang ng Dano Festival, ngunit nang dahil sa bastardong iyon ay hindi nila nakuha ang malaking oportunidad. Sabi naman dito ng isa sa kanilang pinuno na maari naman niyang ligpitan ito kahit kailan niya naisin kapag nagawa na nitong makapagpagaling ng kanyang mga natamong internal injuries, ngunit sa isip nito ay hindi pa din siya makapaniwala, dahil kahit na hindi pa nila nagawang labanan ang isa't isa, ngunit nagawa na niyang makatrabaho ito dati, at masasabi niya sa karanasang ito na walang garantiya na para sa kanya na manalo kung sakaling maglalaban sila. Nang bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno at sinabi nito na hindi na ito bago pa para sa kanya, dahil natural lamang na ang mga mas bata ay ang mga papalit sa mga matatandang henerasyon at minsan na din siyang nasa ganung posisyon noong kanyang kabataan, at tingin niya ay oras naman niya para doon. Sabi naman dito ng isa na huwag siyang magsasabi ng mga ganung bagay, dahil siya ang Great Unorthodox Alliance Leader at ang Proud King West King. Dagdag nito na libo-libong mga martial artist ang iniisip siya bilang ang kanilang huwarang mandirigma, at ang ganitong klaseng pinsala ay wala lamang, kaya naman ay sinabihan niya ito na huwag magsabi ng mga ganitong bagay sa kanya. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na gustong-gusto talaga nito na pinapangaralan siya, sabi naman niya dito na masyado itong malupit kung magsalita sa kanya, at siya ang nag-iisang tao na nagbibigay ng 3 sa pondo ng kanilang alliance, at siya ay ang 18 Waterways Yellow River Supreme Leader na si Gal Mojem. Sabi naman dito ng kanilang pinuno na ngayon na naisip na niya ang tungkol dito, ay tingin niya na kailangan na ipakita sa buong Jiangho na siya ay lumalakas pa din. Nagtanong naman dito si Gal Mojem kung ano ang nais nitong sabihin, sabi nito na ang kanyang tinutukoy ay ang Non-Aggression Treaty sa Tonghe Country. Sabi naman nito na nasa kalagitnaan sila ng digmaan, at ang pinakamagandang gawin nito ay ang magpagaling na muna sa ngayon. Ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng kanilang pinuno, at sinabi na kung wala silang gagawin na kahit na ano sa pagdiriwang ng Dano Festival ay makakaramdam ang mga bastardong ito na mayroong mali sa kanyang kalagayan, at kapag hindi siya nagpadala ng kahit na sino para sa pagpirma sa Non-Aggression Treaty ay sigurado siya na susubukan ng mga ito ang magrebelde ulit. Ang kagandahan lamang ay hindi pa ito nagpakita sa kahit na anong pagpirma sa mga ganitong klase ng kasunduan, at maari muli siyang magpadala ng kapalit sa pagkakataon na ito, kaya naman ay inutusan niya si Gal Mojem bilang ang kanyang kapalit. Ngunit sabi naman nito na kung siya ang aalis ngayon ay mawawala ng isang malakas na mandirigma ang kanilang Unorthodox sect sa nagaganap na digmaan, ngunit pinahinto naman siya dito ng kanilang pinuno dahil sa hindi naman na mahalaga pa ito dahil mayroon pa din naman silang malakas na mandirigma na si Great Deathly Saint at ang Bright Conquest Sword. Dagdag pa nito na hindi niya nais na ipadala siya doon ng walang rason, dahil sa ang mga demonic cult ay ang mga salarin sa pagkakapaslang ng kanyang mga pamangkin at ito ay ang Yellow River Demon Trio. Sa narinig nito ay bigla naman siyang nakaramdam ng matinding galit, at sinabi na tama siya dahil mayroong malaking pagkakautang ang mga ito sa kanya na dapat nilang pagbayaran. Kaya naman dahil dito ay sinabi ng kanilang pinuno na ito na ang kanyang pagkakataon upang mapagbayad ang mga ito, at pagkatapos na mapirmahan na nito ang kasunduan ay ito na ang kanyang pagkakataon upang malaman kung sino ang tina-target ng Orthodox sect o kahit ang Supreme Saber of Six Martial Arts sect, dahil si Qian Ojong ay aktibo pa din itong mga nagdaang buwan, at inutusan ito na turuan niya ang mga ito na ang martial arts ay hindi ang lahat-lahat pagdating sa kapangyarihan.
Matapos ay nagtanong naman ito sa kung anong bansag ang ibinigay ng mga Orthodox Alliance sa bagong pinuno ng Heavenly Demonic Cult, sabi nito na ang eksplanasyon ng mga ito dito ay dahil sa nagawa nitong putulin ang mga braso ng mga mataas ng Murem Alliance dahil sa paggawa ng mga ito ng mga bagay na taliwas sa kanilang binuong alyansa, ay tinawag nila itong ang Heaven-defying Demon Emperor. Sabi naman nito na Demon Emperor pala ang tawag ng mga ito dito kahit na sa kanya ay king lamang kahit na isa siya sa 5 great martial artist ng Jiangho. Sabi pa nito na napaka-arroganti ang bansag sa isang ito, kaya naman ay banili na niya si Galmojem na siguraduhin ito na hindi na niya muli pang magagamit ang titulo na ito, na agad naman niyang sinang-ayunan at sinabi na bibitbitin niya ang kanyang kautusan at wawasaki ng mga demonic cult member na ito. Matapos ay agad na din itong umalis upang maghanda sa pagtungo sa paparating na Dano Festival, ay bigla naman itong naisip si Xian Ojong nang biglang sumakit ulit ang kanyang dibdib. Sabi nito na ang mga mata nito ay naging pula na parang isang halimaw, at kahit pa inatake niya ito nang may kagustuhan na paslangin siya, ay hindi pa din ito natamba at nagpatuloy lamang sa pakikipaglaban na parang isang mabangis na halimaw, kaya naman ay kinailangan niya na bumalik ng oras na iyon. Kaya naman ay sinabi nito na pagbabayaran niya ito para sa kahihiyan na ibinigay nito sa kanya gamit ang buhay ng kanyang anak. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. 4 na araw bago ang pagpirma sa kasunduan, sa Orthodox Murem Alliance base, ay inuulat ng isa na ang Non-Aggression Treaty ay pipirmahan sa pagitan ng Ming Empire at ng Jiangho sa gaganaping Dano Festival, at ito ay magaganap sa Tonghe Country's fortress. Dagdag pa nito na dahil ang Heavenly Demonic Cult, ang Unorthodox Alliance, at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay pipirma sa Non-Aggression Treaty kasama ang Great Ming Empire upang isakatuparan ang kapayapaan, ay hindi papayagan ang mga ito na magdala ng hindi hihigit sa 100 mga mandirigma sa kada organisasyon habang ginagawa ito. Sa isip naman ng Murem Alliance Third Master, ang Blue Heaven Society leader na si Divine Mandate Swordsmaster, Namgang Gyung, na mukhang kilala na niya na kung kaninong ideya ito, at wala nang magagawa pa dito ang demonic cult leader na si Xian Yuun, dahil ang kanilang alyansa ay nasira. Ngunit nasa gitna ang mga ito ng teritoryo ng Orthodox, mayroong 5 mga squad ang naka-standby sa paligid ng lugar na ito, kaya naman kahit na anong gawin pa nito sa Emperor, ay walang paraan upang makalabas pa ito ng buhay sa Tonghe Country, at kahit pa maramdaman niya na mayroong kakaibang nangyayari ay walang paraan para makaalis pa siya sa sitwasyong ito. Bago ang pag-anunsyo ng pagpapawalang bisa ng alyansa sa mga ito, ay ang mga martial artist ng Murem Alliance ay nagtungo na sa Yellow River. Ngunit ang Unorthodox Alliance ng Sichuan at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay nagumpisa ng magtungo papasok ng lugar na parang ang lahat ay nakaplano, at hinarangan ang hilagang parte ng demonic cult. Ngayon ay tanging mayroon lamang 50 miyembro ng demonic cult ang natitira sa palasyo, at sinasabi nito na ang kamalian na ginagawa ng demonic cult leader na si Xian Yuun, ay ang pagmamarka nito sa kanyang sarili bilang malaking banta para sa lahat. Sabi pa nito na natapos na niya ang mga hakbang para sa Supreme Martial Physics sa tulong ng secret text na nakuha nila mula sa Divine Doctor, at ang titulo nitong Heaven-defying Demon Emperor, ay sa tingin ba nito na ang evil ay mananalo laban sa kalangitan, at para sa ikabubuti ng Jiangho, ay ang Tonghe Country ay ang kanyang magiging libingan. Ang Dano Festival ay tumapat sa May 5 ng lunar calendar, at mayroon itong iba't ibang pangalan kagaya na lamang ng Center of Heavens Festival, Dragon Boat Festival, at ang Double Five Festival, at sinasabi na ang araw na ito sa taon ay kung saan ay ang yang energy ay ang pinakamalakas. Ang syudad na makikita sa gitna ng Tonghe Country sa loob ng Henan Province, ito ang lugar na sinasabi kung saan ay si Chu Wonmyong ng Great Ming Empire ay nag-umpisa na maging tanyag, at ito din ang lugar kung saan siya ay nangako sa mga Diyos na maaari niyang mailigtas ang lahat ng mga tao. At dumating na nga ang araw ng malaking pagdiriwang, matapos na mapatunog ang malaking tambol ay sinabi ng isang embroidered uniform guard na ang Orthodox Murem Alliance head at ang mga pinuno ng mga iba't ibang clan at sect ay dumating na. Sa pagpasok naman ng mga ito sa lugar, ay sa isip ng pinuno ng Murem Alliance ay ngayon ay magsisimula na ang lahat,
dagdag pa nito na maraming mga bagay ang maaring magbago dahil sa araw na ito. Kaya naman ay matapos na ihatid sila ng isang embroidered uniform guard sa kanilang pwesto, ay agad naman nahamanay na ang mga ito ng maayos sa harap ng palasyo. Habang maayos na nakatayo ang mga ito, ay namamangha naman ang iba pang mga embroidered uniform guard sa kanilang nakikita, dahil sa labis na nakaayos ang mga ito at bagay lamang sa kanilang pangalan ang orthodox martial artist, ngunit may napansin naman ang mga ito sa kanila, at napapatanong na kung bakit hindi tinatago ng mga ito ang kanilang mga chi aura. Sa isip naman ng Third Master ng Murem Alliance na mabuti na lamang at nagbigay siya ng suhestyon na ang kanilang dadalhin sa loob ay ang White Ring Squad at hindi ang Justice Squad, dahil ang pinuno ng White Ring Squad ay si Yon Buso, at mukhang ang demonic cult leader ay magaling sa paggawa ng mga makakaaway kumpara sa martial arts. At base sa kanyang nakikita ay hindi lamang ang mga miyembro ng White Ring Squad ang nagpapalabas ng kanilang mga galit, ngunit maging ang kanilang Vice Squad leader na si Tiger Sun Sword na si Sungbek ay ganun din. Ayon sa kanyang nabalitaan ay pinaluhod nito ang 300 mga embroidered uniform guard at ilang mga yunoko gamit lamang ang kanyang true energy, kaya naman ay napapaisip ito na kung magagawa kaya nitong gawin ito sa lahat ng taong nandito. Sigurado siya na ang Unorthodox Alliance at ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay dadalhin ang kanilang mga malalakas na martial artists sa lugar na ito ngayon, at nakakasigurado siya na ang digmaan ay magsisimula kapag natapos na ang treaty ritual, at ang pinakaimportanteng pangyayari kung sakali ay ang matapos nilang mapaslang ang demonic cult leader na si Qian Yuhun at ang mga kasamahan nito. Nang bigla naman na pinatunog ng malakas ang tambol, at sinabi ng isa sa embroidered uniform guard na ang mga mataas na pinuno ng Unorthodox sect ay dumating na. Sa isip naman ng isang master ng Murem Alliance ay sa pagkakaalam nito ay ang mga ito ay nasa kalagitnaan ngayon ng isang digmaan. Nang bigla naman na nagulat ang ibang mga master, dahil sa kilala nila ang kung sino ang dumating at ito ay ang Yellow River Supreme Leader na si Galmojem. Sa isip naman ng pinuno ng Murem Alliance ay mukhang si Hangyon na pinuno ng mga ito ay hindi na naman nagtungo sa ganitong pagdiriwang, ang mga tao sa likod nito ay sigurado siya na mga pinuno ng 18 Waterways ngunit may isang nawawala sa mga ito. Sa pagpasok naman dito ni Galmojem, ay galit naman itong hinahanap ang pinuno ng Heavenly Demonic Cult na si Qian Yuhun. Ang taong nagturo sa kinaroroonan ng Dragon Tiger Claw ay ang taong nagngangalang siyang Danhua, ang Eastern Branch Leader ng Henans Province at ang batang lalaki na may maputlang pagmumuka. Sabi nito na sa tingin niya na ang mga ito ay nagmula sa 10,000 Mountains, ngunit sa kung paano nito makita sa pagkakaroon ng mataas na pagrespeto siyang Danhua ay sigurado siya na mukhang isa ito sa mataas sa loob ng Heavenly Demonic Cult. Hindi nito alam kung sino ang mga nasa likod talaga nito ngunit kailangan niyang mahanap siyang Danhua, at pagkatapos nito, ay lalaslasan niya ang mga kasamahan nito na nanunood lamang habang pinapaslang ang kanyang mga pamangkin. Habang ang lahat ay tahimik na naghahantay para sa mga dadating pa, ay bigla naman na nagkatinginan ang dalawa, si Galmojem, at ang pinuno ng Murem Alliance na si Limak. Nang bigla naman na pinatunog ang tambol at malakas na sinabi ng isang embroidered uniform guard na ang top 3 sa mga master ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at ang kanilang sect leader ay naririto na. Nagulat naman ang ibang mga master ng Murem Alliance sa kanilang narinig at ayon sa kanilang impormasyon ay ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay mayroon 6 top sects, at ang kalahati sa mga ito ay nandito. Sa isip naman ng Murem Alliance leader na si Limak na matapos na makuha ng mga ito ang Jiangho sa kanila ay ito ang unang beses, at mukhang nais ng mga ito na gamitin ang sitwasyon na ito upang kumuha ng kapangyarihan sa Zhongyuan. Sabi naman ng isang master sa kanyang likudan habang pinagmamasdan ang pagdating ng mga ito na mukhang malalakas ang mga ito, kaya naman ay tinawag nito si Elder Pong, at sinabi na silang lahat sa Murem Alliance na nandito ay kailangan na makipaglaban gamit ang kanilang buong buhay ngayong araw. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.